ay isang gabi ay mayroong dalawang barko ang nagkasalubong. At kaagad nagbombahan ang barko na ito at maigting, matindi ang paglalaban. Kinabukasan, nakita nila sira ang dalawang barko, maraming sugatan, subalit may kakaibang at kagulat-gulat na nakita rin sila. Nung makita ang mga bandera na nakapagaypay sa parehong barko, pareho palang British flag. In other words, magkakampi yung naglaban. Magkakampi yung nagbombahan. Magkakampi yung nagkasira-sira na barko. At alam nyo, sa atin, bilang isang iglesia, posible rin na magkaroon ng hidwaan. Posible magkaroon ng hindi pagkakasunduan at nakakalungkot na makita na yung iisang bandila, we are proclaiming the flag of Christ. At kung tayo mismo magkakasira, hindi magandang patotoo ito. At alam nyo, ang ating pag-aaralan, gaya ng ating nabasa, is about two women. Two women na hindi nagkasundo sa kanila o sa iglesia ng mga taga-Pilipos. Hindi ating matatagpuan in Philippians 4, verses 2 to 3. In verse 1, sila ay challenge ni Pablo. Ang sabi niya, kayo mga minamahal ko, kayo ay, kaya nga kapatid kong minamahal at pinananalikan, aking katuwang at putong, magpakatibay kayo. Stand firm. Stand firm. At alam nyo, ang una niya sinabi, o unang in-address ni Pablo, ay yung problema ng dalawang magkapatid na ito. And so, ang turo na gusto nating hamuin ngayong umagang ito is this: that Christians should settle their differences or pursue unity in view of their relationship to Jesus. Ang mga mananampalataya ay dapat isettle, magkasundo, o kaya ay kanila i-pursue ang pagkakaisa because of their relationship to Jesus. Dahil sa kanilang kaugnayan kay Jesus. So ito gusto natin ipaliwanag at makita ngayong umagang ito. Dalawang bagay. Una sa lahat, Christians should strive to settle their differences. Yan ang unang pansinin natin sa ating pinag-aralan. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan na magsikap maayos ang kanilang mga di pagkakaunawaan. Ikalawa, we must help other Christians settle their differences. Magtutulungan tayo para magkasundo kung meron mang di nagkakasundo sa ating kalagitnaan. Well, of course, hindi ko alam kung may nagkakasundo sa inyo o hindi. So don't ever think na sinabihan ako ni pastor o tinext ako, Pastor Rogan, pwede mag-preach ka sa pag-aawayan na hindi magkasundo sa amin. Well, don't ever think that. Hindi ko alam. Okay, so wala akong pinapatamaan dito. Hindi ko alam kung ano status sa iglesia. Pero may isang bagay akong alam. Kayo't ako'y makasalanan. Kayo't ako'y makasalanan. At dahil makasalanan tayo, hindi imposible na magkaroon ng hindi magkakasundo. So that, first of all, tingnan natin, ang sabi ni Pablo, that they should strive to settle their differences. Verse 2, nakikiusap ako. Tapos nyo, nakikiusap. I entreat. No, isang pakiusap ito kay Elias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. First of all, sino ba itong dalawang babaeng ito? Well, hindi ito basta kung sino lang babae sa iglesia. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Eudia, Prosperous Journey. Magandang paglalakbay. Ang ibig sabihin naman ng pangalan ni Syntyche, parang to sa ating good luck, fortunate, pleasant acquaintance. Pareho magandang pangalan, no? Magandang paglalakbay. Yung isa naman, mapalad na babae. So pareho magandang pangalan ng babaeng ito. Now, alam nyo, kung sa panahon nila, sa Griego, normally, mababa ang pagtingin sa mga babae. Halimbawa, may batas sila na pag ang isang kasunduan, kailangan o pinayagan o kailangan pahintulutan ng isang babae, hindi valid ang kasunduan ito. Ganun kababa ang pagtingin nila sa babae. Pero dito sa Filipos, sa Macedonia, yung parang pinaka-probinsya nila, kabaligtaran. Ang mga babae dito ay talagang ginagalang sa kanilang lipunan dito sa Filipos. Alam nyo, for example, may mga monuments na naka-erect para sa mga babae. Sa
bayan na ito. Ang mga babae dito pwede mag-ari ng ari-arian. Sa ibang mga, in general, doon sa Greece, hindi pwede. Lalaki lamang. Pero sila pwede. Yung mga pangalan, kinukuha sa pangalan ng babae. Sa iba, puro sa lalaki, di ba? Puro sa asawa ng lalaki, yung anak ni ganito, anak ng ganon, lalaki palagi. Pero dito, pwede sa babae. At alam nyo, nung unang mangaral dito si Pablo, ang mga unang nakinig ng Ebanghelyo, kasama roon, at in fact, ang unang convert na makita natin sa Acts chapter 16, wala iba kundi sino? Si Lydia. Babae rin. Babae rin. So, parang napakagandang ito lamang ang sulat ni Pablo na mayroong dalawang babae, ganitong in-address siya. So, talagang parang kita-kita natin yung katotohanan ng aklat na sinulat dito ni Pablo. Now, sino ba itong babae ito? Well, ayon dito kay Pablo na rin, sa verse 3, apparently, mga leaders ito, o mga, sabihin natin, very active women in the church. Sabi nga ng iba, baka mga diakonesa ito, kung naniniwala tayo may diakonesa. Kami wala. I'm sure wala rin kayo. Pero may mga iba nagsasabi, mga leaders talaga ito. Kasi sabi ni Pablo, verse 3, mga kamanggagawa niya ito. Mga naglingkuran itong kasama niya. So, obviously, prominent women. May mga nagsasabi, baka daw meron church doon sa bahay ng isa, meron din sa isa. Baka yung sa isa more of Gentile, sa isa more of Jewish church. But the point is, may hindi pinagkasunduan ang dalawang babaeng ito. Nagbabanggaan sila. Maaaring may mga bagay na hindi sila ma-reconcile. Yan lamang ating makikita. Bagamat sila ay true children of God. Huwag tayo magkakamali. Mga anak ito ng Diyos. Verse 3. Sila ay magmamana ng buhay, pero meron silang hindi pinagkasunduan. Bagamat hindi na-reveal sa atin, ano ba yun? Pero meron hindi sila pinagkasunduan. Now, ano ang admonition ni Pablo sa kanila? Well, sabi ni Pablo, I entreat. Okay? I entreat. Sa English kasi, mga kapatid, 2 beses sinabi yan. I entreat Judea, I entreat Syntyche. Parehong pinakiusapan. Sa Tagalog kasi, nakikiusap ako kay Judea at Syntyche. Sa English, mas faithful, nakikiusap ako kay Judea, nakikiusap din ako kay Syntyche, pantay na pantay. Okay, na para pagka hinahamon pareho ang dalawang babaeng ito. At ang sabi niya, agree on the Lord. Agree on the Lord. Kayo ay magkaisa ng pag-iisip. Tama yun. Because ang ibig sabihin, to be of the same mind. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Let your mind be one in the Lord. Ilan nagtag ni Pablo? In the Lord. Okay, so itong pagkakasundo na ito, ay ito yung element ng ating agreement. It is the motive and the guide to our actions. Ito yung motibo, ito yung gabay in the Lord. Judea, Syntyche, pareho kayo nasa Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Ang Panginoon ang inyong tagapagligtas? Ang Panginoon namatay para sa inyong dalawa? Well, hindi ba sapat na motive yan for you to agree in the Lord? At ito rin ang gabay ng inyong buhay bilang mga mananampalataya. Ito rin ang gabay pagkat we reflect. Let them reflect in their lives. Para pagka sinasabi ni Pablo, na makita sa inyong buhay, you are in the Lord. You are in the Lord. And so, pakiusap kayo, I entreat, I plead, Judea, Syntyche, magkasundo kayo. Now, ano ang challenge sa atin, o application sa atin ngayon ito, umaga mga kapatid? Well, it is possible for mature and productive Christians to have disagreement. Yan ang isa natin kailangan ma-realize. Ang maaaring mature na, maaaring mga matagal na sa Panginoon, lalo pa yung hindi pa patagal sa Panginoon, pwedeng magkaroon ng di pagkakasunduan. And the Bible has many examples. Diba? Sa banal na kasulatan, we have Paul and Barnabas. Aba, mga pillars ito ng church. Ito yung mga pioneering missionaries. Pero isang araw sa aklat ng mga gawa, ang sabi ni Barnabas, gusto isama si Mark. Ang sabi ni Pablo, huwag na isama si Mark. Iniwan tayo dati. And the agreement, but this agreement was so severe, na nagkahiwalay ng lakad. Ang dalawang
pillars na ito ng iglesia noong una. At sa kasaysayan, at hindi lang yan, marami pa sa Philemon na bakla, andyan si Onesimus na kanyang alipin. Of course, hindi pa Kristiyano nung magkasala sa kanya, pero nung naging Kristiyano, pinababalik ni Pablo, magkasundo na kayo. Okay? Dahil pareho kayong anak ng Diyos. And of course, sa kasaysayan, marami tayong makikita hindi pagkakasunduan. Andyan si Martin Lloyd-Jones, kung kilala nyo, one of the famous Reformed authors. Martin Lloyd-Jones. John Stott, parehong matindi ito. Pareho ng patay. Pero magkaiba. Yung isa ang paniniwala, kailangan umalis ka sa Church of England if you are a true believer in Christ. Yung isa hindi. Naniwala siya, kailangan mag-stay doon. And even Martin Luther, John Calvin, hindi rin sila nagkasundo in many points in their Christian lives. Now, how do we handle if ever it happens in your church? Here in San Pedro. Paano natin i-handle ito? Again, I don't know kung may specific case. Okay? I'm not aware at wala kami nag-usap ni Pastor. Text lang na natanggap ko, Pastor, hindi pwedeng mag-predict si Brother Matt na schedule. May sakit, pwede ka ba? Ito yun lang. Well, hindi niya alam na ito yung papangarap ko ngayon. But if ever mangyari ito, o kung nangyayari ito sa ating kalagitnaan, napakahalaga ng isang forgiving spirit. Alam niyo, pinagmumulang kalimitan ng pag-aaway, di pagkakasunduan, merong offense na nangyari. May nagawang mali, merong nagawang masama, may nakasakit, na kapatid. Well, kung tayo nasaktan, forgiving spirit is very important. The problem many times is magiging vindictive tayo. Magiging mapaghiganti. Ang sakit kong ginawa niya sa akin. Hindi ko siya inimikan. Okay. Now, pwede mangyari ito sa isang pamilya. Pwede mangyari sa magkapatid, sa mag-ama, mag-ina, at magkasama sa iglesia. At kung nasaktan tayo, anong ginagawa natin? Anong ginagawa? Now, reconciliation is commanded. Kaya na natin nabasa. Agree on the Lord. 1 Corinthians 1, verse 10. I appeal to you, to the church in Corinth, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree. Ayun na naman. All of you agree. And that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Okay? Alam mo natin, Corinth, maraming pagtatalo, maraming hidwaan, leadership issues, issues of immorality, disorder in the Lord's Supper. So marami talagang disunity. Kaya sabi ni Pablo, agree on the Lord. Now, meron isang manunulat na nagbigay ng mga tips para sa pag-aayos ng mga di pagkakasunduan. Unang-una daw, sabi niya, know the truth. Alamin mo muna ang katotohanan. Meron kasing iba, pag may narinig lang, naniwala agad. Uy, alam mo, sabi nung si sister, ganito, ganon. Hindi raw bagay sa iyo yung suot mo. Nagpabalat sibuyas ka daw. Ganon. Mga suot na, okay, nasakta na. Okay, kinimkim. Hindi naman sinikap malaman. Totoo ba kaya yun ang sinabi? Yung ba talaga? O baka naman nagbibiro lang? Baka naman in the spirit of fun, hindi naman seryoso, nagkagalit agad. Know the truth. Ikalawa, pick your battles. Huwag yung lahat alamanan mo. Sa mundo ito, marami kang mararanasan kasakitan. Hindi ba, palampasin mo na lang. Let love cover a multitude of sins. Don't judge hastily. Hindi na nga, huwag padalos-dalos na madusga. Respect authority, sabi niya. Pag minsan nag-cause ng hindi pagkakasunduan, we don't respect the leadership, the pastor, the elders, the deacons of the church. Pag hindi natin respect, pwede magkaroon ng hindi pagkakasunduan. Have the right attitude. Seek to understand. Follow the guidelines. Matthew 18. Sundin ang mga bagay na ito. Now, why is this so important? Bakit napakahalaga nito? Bakit ito isang bagay na mabigat sa puso ni Pablo at sa amin din, mga pastor, na magkasundo tayo? Well,
Because it affects the church, first of all. Kaya sinulat ito ni Pablo, can you imagine, dito sa Filipos, nagkaroon ng special mention. Imagine kung binabasa ito, kunwari sa atin. Kunwari, may pangalan dito, Judea. May pangalan doon, Syntyche. Siguro nakaupo doon sa dulo si Judea. Nakaupo si Syntyche doon sa malayo-malayo. Tapos nung binasa ang sulat ni Pablo, I entreat Judea. I entreat Syntyche. Bakit? Siguro na-aapektuhan na yung church. Siguro nagkakaroon na ng polarization. Siguro yung lahat na nakaupo rito, kampi kay Judea. Yung lahat na nakaupo ron, kampi kay Syntyche. Nagkakaroon na ng pagkapi-kampi. At alam ni Pablo yan. At hindi lamang yan. It is also because of our testimony to the world. Mahalaga ito kay Pablo kasi yung patotoo natin sa mundo. John 20 or 17 verse 20, ang panalangin ni Jesus, I do not ask for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one. Nananalangin ako, hindi lang dito, sa mga alagad ko ngayon, kundi maniniwala sa kanila in the future, that they may be all one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. So that the world may believe. Yan kanina yung connection, mga kapatid. That they may be one, that the world may believe. Magkaisa, maniwala ang mundo sa kanilang mensahe. In short, pag di tayo nagkakaisa, ano mangyayari sa mundo? Maniniwala ba sila? Mapapalayo sila sa ating mensahe. So, kaya napakahalaga ng bagay na ito. And so, I challenge you, brethren, sa ating kalagitnaan, hindi ko alam. Pero alam ko, makasalanan tayo. Ang alam ko, madali tayong masaktan. Kung kayo'y katulad ko, madali sensitive tayo. May mga comments tayo narinig, madali tayong sumalo. At madali tayong parang karoon bear ng grudge sa ating kapwa. Madali tayong kimkim ng mga sakit sa ating puso. Kung meron akong pinakausap na yun dito, maaaring meron kayong ganyang kinikimkim. Meron kayong sama ng loob sa isang kapatid. Even sa church leadership. Nawa magising tayo. Nawa tayo ay alalahan yung sinabi ni Pablo, agree on the Lord. Ito'y nasulat bilang halimbawa sa atin. Pagkat ito ang paulit-ulit inuutos, gaya nakita natin, unang Korinto, let us be one. Let there be no divisions among you. Ang panalangin ni Jesus, that they may all be one. Na kung ito nangyari sa atin, nawa, gisingin tayo ng Panginoon. Nawa, ay paalala sa atin na kailangan magkasundo. Ilang beses paulit-ulit, forgive as the Lord forgives you, has forgiven you. Patawarin, kagaya ng pagpapatawad sa iyo. Magkasundo kayo, support your leaders. Andiyan ang mga challenge sa atin ni Pablo. At kung meron akong kinakausap dito, na maaari namang totally wala sa ating puso yung forgiving spirit. Kung wala totally sa ating puso na magpatawad sa kapwa, di ba ang sabi sa panalangin, forgive us as we forgive. Di ba? Forgive us as we forgive. In other words, when we come to God for forgiveness, kung tunay tayo mananampalataya, andun yung pusong magpatawad din sa kapwa. And so, ang isang taong lubos na walang pusong mapagpatawad, maaaring wala pa siya natanggap na kapatawaran sa kanyang puso, kaya hindi siya makapagpatawad sa kapwa. And so, maging maingat tayo. Kung tayong puso natin ay immersed in grudge and hatred and hurts na hindi natin masettle, nakakalungkot yan. And so, pag meron akong mga so-called professing Christians na nakakausap, and I detect a lot of unforgiving spirit, a lot of hurts na hindi masettle, I fear for that person. Tapos takot ako sa tao niyo. Baka hindi pa niya tunay na nakilala
ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Forgive, agree, be one. But then secondly and lastly, we are to help fellow Christians settle their differences. Tulungan natin naman kung merong di magkakasundo. Verse 3, saan natin nakuha yan? Well, verse 3, oo, nakikiusap din naman ako sa iyo. Tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito. Okay, nag-shift ano? Noong una, I entreat Judea, I entreat Syntyche, but now, I am talking to you, my fellow worker. The Greek word for true companion, yoke fellow, is synzygus, at may mga ibang commentators na nagsasabing proper name ito. Synzygus, pangalan ng tao. In other words, isang tao ito. Okay? I'm requesting synzygus. Help these two women to reconcile. Okay? But for the most, mas marami naniniwala na hindi naman tunay na tao, na isang tao lamang ito. At kung isang mang tao ito, hindi ito si Synzygus ang pangalan, kundi maraming idea kung sino itong fellow worker na ina-address dito ni Pablo. May mga nagsasabi na baka ito ay of course, si Barnabas o si Timothy, Epaphroditus na taga-Pilipos din. May mga nagsasabi pa, baka daw asawa ito ni Pablo, kung may asawa siya. May nagsasabi, baka naman daw ito ay asawa ni Lydia, or even the jailer. Remember, nung mabilanggo si Pablo sa Pilipos, di ba may naligtas ng bantay bilanggo? Yung nagbantay kay Pablo, at lumindol, naligtas yung jailer. Hindi natin alam. Hindi sinabi sa Biblia. But the point is, ano ba yung request ni Pablo? Doon sa tao na yon, na apparently co-worker niya. Help these two women. The word is, coming from the word, take hold of these two women. Catch them. Para bang hulihin. Parang nahuhuli ng isda. Hulihin mo ang dalawang babaeng ito. Pagsabahin mo. Siguro parang lamba. Sama mo sa lamba. Di ba pag kinakasal? Meron parang lamba. May seremonya na yun. Ano ba tawag ito? Veil. Okay. Yan. Veil. Eh kasi nagkakaisa no? Parang sinuli. Siguro parang ganito. Okay. Hulihin mo ang dalawang babaeng ito. Huwag mong pakawalan. Help these two women. How? Well, I can just assume by good counsel, perhaps. By challenging these two women. In the Lord, Judea and Syntyche. Pareho kayong nasa Panginoon. Alalahanin nyo ang ginawa sa inyo ng Panginoon. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinako para sa inyong kasalanan. He and the Father are one. Tayo'y one with Christ. And now, why are you not one with yourselves? Siguro, challenge niya ito. And I believe, tumalima yung dalawa. Hindi sinabi sa atin. But with this kind of appeal and entreaty, I'm sure, na magbagan damdamin ng dalawa na ito. So, ang application sa atin, we must help if it is within our ability to help. I challenge you to help. Kung nakikita natin na merong hindi nagkakasundo. Now, I'm not saying, maging mapakialam tayo. No? Kung mapakialam meron tao, hindi nagkakasundo yung mag-asawa. Bigla ka lang kakatok. Kailangan kayong magkasundo. Narinig ko, hindi meron kayong problema. Hindi naman maganda, no? Na lahat ng medyo may konting pag-aalitan o awayan, pasok ka agad sa eksena. Sinusunod ko lang yung sinabi ni Pastor yung Philippians 4:3, andyan. Pagkasunduin mo. Well, hindi tayo dapat gano'n mapakialamero. Okay? Kung nasa power natin, kung nasa ating kakayahan, pwede tayong tumulong. Halimbawa, by not adding fire to the problem. Alam mo, may mga ibang tao mahilig maggatong. Alam mo, mga gatong na maliit kami, tawag ng paulot. Ewan ko, hindi tawag dito sa inyo, ano? Yung word na, yung mga tao mapaggatong, no? Nagkakagalit ng gano'n. Pag narinig, sinabi sa kanya, alam mo, grabe yung ginawa sa akin. Kagad sasabihin, oo nga, grabe yun, kung ako yan, talagang hindi ko papayag yan. Talagang kailangan, manindigan mo, huwag pumayag. Pwede naman sa kapatid, masakit yan. Kung ako ginawa, masakit talaga.
Pero di ba sabi sa Biblia? Di ba? As God's chosen and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing with each other, forgiving as the Lord forgave you. Colossians 3:12-13. Di ba yan ang sabi sa mga kasulatan? Baka kayo na naman, pasensya mo na lang. Baka naman hindi yun ang kanyang ibig sabihin. So, you're not adding fire. Not also by siding with one camp. Meron mga may kampi-kampi na eh. Sinabi nung gano'n yun. Kung makaibigan na yung isa, kakampi na doon. Kagalit na rin yung isa, ayaw ng ibigan. Eh, di kakampi-kampi na. Di ba? Nagkakaroon ng factions. Not by gossiping about it. May mga iba naman. Para sabi ng aming kasama sa office, frustrated mascom daw. Ang course. Frustrated mascom ano yun? Mass communication. Chismoso pala. No, siya yung tagadala ng mass communication eh. Kaya frustrated mascom ang tawag niya. Eh, hindi ko alam dito kung may mga frustrated mascom eh. Yung lahat ng marinig ay gustong ikalat sa iba. Not by gossiping about it, but more positively by being peacemaker. By mediating, by providing the bridge. Kunwari, may sinabing masama, narinig niya, kinuwento sa kanya, pwede sabihin niya, "Oy, siguro nga, masakit yan at masasaktan ka dyan." Pero narinig ko rin, minsan sinabi niya, ang galing mo raw kumanta eh. Pinupuri ka lang niya eh. O, di ba? So, nabalansin na. Of course, kung totoo yun, hindi naman natin sinungaling, ano? In other words, balance it. Oo nga, yun nga yung sinabi niya, maaaring nasaktan ka. Pero alam mo, minsan, pinagtatanggol ka niya eh. Narinig ko, may kwentuhan, sabi niya, hindi ka naman gano'n. So, baka naman, hindi gano'n yan, narinig mo na yan. Alamin muna natin. So, nakita niyo yung mga kapatid ganun paraan. You're trying to mediate. Parang inaapula mo yung apoy sa halip na ginagatungan mo yung apoy. Because it is our duty. And why is that? Ano yung motive natin? Well, sabi ni Pablo, verse 3, ano ba sabi ni Pablo dyan? At ang ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan, kasama dito si Judea, si Syntyche, at lahat ng kamanggagawa, ay nasa aklat ng buhay. Ano kasi, yung mga bayan ng unang panahon pala, yung lahat ng mga citizens of that country or of that city, merong aklat na kasulat sila doon. At parang ganun din daw tayo. Lahat ng mga mananampalataya, parang merong aklat sa langit, doon nakalista ang ating buhay. Now, what a motive this is, kung isipin natin. Kung tunay tayo na pinili ng Diyos, tunay tayo hinirang ng Diyos, lahat tayo patungo dun sa langit, bakit di tayo magkakasundo dito sa lupa? Hindi ba ako sabi nga sa English, paradoxical, parang hirap isipin. Dito magkagalit, sa langit magkasama. Pwede ba yun? Paano sa langit? Di pa rin sila mag-iibigan? Now, of course, hindi na mangyayari yan. Sa langit, nagkakaisa tayo. So, kung ano tayo sa langit, our names are written in the book of life, not an indicative, pero imperative. Be one. Agree with one another. And so, kung may kinakausap naman ako dito, you have the opportunity to foster unity. And all of us have that opportunity. Do it. Gawin natin yan. Let's support the leadership of the church. Huwag natin kapaksyonin, huwag natin kakampi-kampihan ang mga kasama sa church. But rather, try to be objective as possible. Huwag ka, kung kaibigan mo, kakampi ka kaagad. Tandaan mo, meron ka pang Panginoon na mas mataas kaysa kaibigan mo. Kung mali yung kaibigan mo, huwag mo kampihan. Rebuke him or her. Rebuke him or her. Pagsabihan mo siya upang magkasundo. Pagka kinampihan mo, baka lalong magkagalit at magkasira-sira sa ating Diyos. And so nawa, ang hamon ko sa inyo, sa iglesia nito, gumagalaw ang ating kaaway, matindi ang ating kaaway, gustong sirain ang inyong patutuo sa community na ito. And I'm blessed, we're blessed, na lumalago kayo at napapalitaan namin yan sa aming iglesia at kami natutuwa, lumalago ang iglesia nito. Pero baka sirain ang kaaway ang inyong patutuo. Pag nagkaroon ng pag-aaway-aaway, what a bad testimony. What a bad testimony. Masisira
ang inyong lakas, ang hihina kayo, masisira kayo sa labas. In other words, you will turn against each other instead of against the enemy. Nilalagawa ng iglesia. So nawa, habulin tayo ng Panginoon na pagsikapan. At I entreat you, just like Paul entreated the two women. Be one. Agree on the Lord. Magkaisa tayo sa Panginoon. Tayo manalangin.